Nagulat ako World shares head for 7th month of gains, no? Yung ano po, yung atin pong ah, world market po sa buong daigdig, ay paakyat po. Ayan, ito po ay balita ng Bilyonaryo.com. World shares were set for 7th straight month of gains and the dollar was near a 3-month high on Friday after Amazon and Apple earnings reinforced global tech optimism and the hope that a massive AI spending will ultimately bolster growth. Ayan po. So yung mga nag-i-stock market po, yung nag-invest po sa stock market sa buong mundo, kasama na po yung US, ano yung mga binabanggit dito? Yung US po, itong Nasdaq, sa Asia naman po, yung sa Japan, tsaka pati po yung China, panay tumaas po yan, no? 7 buwan na pong tumataas. Germany, meron din po pagtaas. Ayan, at tsaka yung euro, yung sa euro po, pati po yung dollar ay tumataas rin po. So, basically, sa buong mundo po ay umaangat po ang ekonomiya ng buong mundo. Katunayan po yung stock market, yung mga sikat na stock market sa buong mundo ay tumataas po for 7 months. 7 buwan na pong nagtataasan. Kabaliktaran po ang nagaganap sa Pilipinas. Alam po ninyo, may mga pangyayari po na sobrang bumagsak yung ating stock market, sobrang bumagsak yung ekonomiya natin. Kung matatandaan po niyo, yung tawag po yata dyan Asian Stock Crisis na naapektuhan po ang Pilipinas dahil po sa naganap sa Asia. No? Buong Asia po bumagsak. Yan po yung panahon ni Fidel Ramos. Kasi ang ganda na nung simula ni Fidel Ramos meron siyang Philippines 2000, pataas na po yung ekonomiya natin, no? Okay. Samantalang tapos na yung panahon naman po ni Tatay Digong, pataas na rin po yung ekonomiya natin, ang taas-taas na po ng inabot natin. Sabay biglang nagkaroon po ng worldwide pandemic, kaya bagsak po kasabay, no? Kasabay po na nangyayari sa mundo yung pagbagsak ng ating ekonomiya, pagbagsak po ng ating stock market, no? Ngayon lang po umaangat po yung buong mundo, tayo naman pabagsak. Ibig sabihin, yung mga naunang pagbagsak po ng ating mga stocks at pangkalahatan, dulot po yan ng pandaigdigang galaw sa ekonomiya, no? Epekto lang po yan ng economic situation ng mundo. Samantalang ngayon po, hindi na po masasabi na dahil po to sa mundo, no? Sabi nga rito hindi ko po alam kasi bagsak ang stocks natin. Hindi ko po alam na umaangat pala for 7 months ang stock ng buong mundo. Iwan, tayo lang po yung tanging bumabagsak. So meron po tayong problema internal para lang po sa Pilipinas. Nung panahon po ni Ramos at saka panahon po ni Duterte, bumagsak din po yung mga stock market, yung mga ekonomiya natin dahil po sa kalagayan panlabas, no? Nahawa lang tayo kasi hindi po pwedeng i-isolate mo yung Pilipinas Pandaigdigan po yung krisis nung kay Duterte. Dito naman panahon ni Ramos, pang-Asia po, no? Buong Asia po naapektuhan, bumagsak po yung stocks ng buong Asia. Pero ngayon lang po nangyari, siguro panahon, hindi pa ako tao gano'n nun Tao na ako pero hindi pa po ako nag-aaral. Hindi pa po ako ganito, wala pa akong armas para pag-aralan yung ekonomiya nung panahon ng tatay ni Marcos. Malamang sa malamang, ganyan din yung trend na Pilipinas lang yung bumabagsak. Dahil po malawakan na rally, para ngayon, no, malawakan rin po yung mga isinasagawang rally. Dahil ayaw na ng mga Pilipino itong nagaganap sa ating bayan. Yan po ang katotohanan, Mr. President, no? So, ito po ay
problem po to, hindi po to idinulot ng outside forces. Ito po ay purely yung pagbagsak po ng ating pong stock market. Sabi nga rito ng bilyonaryo, PSE nga World Shares head for 7 months of gain. Isa pa po, bagsak rin po, no? Malapit na po maging 60 ang ating piso kontra sa dolyar. Huwag po kayong masyadong matutuwa kung kayo po ay mga OFW dahil magtataasan din po ang presyo ng bilihin. Kaya sa pansamantala lang po na tumaas po yung presyo ng inyong dolyar kumpara sa no? Pag bumabagsak po ang piso, wag po tayong natutuwa kasi lumalaki utang natin. Kung ang dollar natin ang utang natin ay nasa dollar, yari tayo dyan, tumataas yung utang natin kahit hindi tayo magdagdag ng utang. Correct. Kaya it's a problem of leadership right now, no? Wala nang pumapasok. Sabi ko nga sa inyo, yung binalita natin kahapon, no? Dati, meron pa po, matatandaan nyo yan, nagpe-press con pa po si BBM, excited pa pong magbalita na meron siyang mga pledges, no? Tuwing umaalis po si President Marcos, nung mga unang taon niya sa panunungkulan, pagbalik niya po sa Pilipinas, ibabalita niya, ito, nakakuha tayo ng pledges sa ganitong lugar, bilyon-bilyon po pinag-uusapan in dollar. Ngayon po, kahit $1, wala po nababanggit na naiwing pledge. Pledge lang yun, pangako. Wala na po, wala na pong tiwala ang international community, lalo na't putok na putok yung issue ng korupsyon sa buong mundo. No? Diyan na tayo nakikilala. Like father, like son. Nakikilala na yung korupsyon. Grabe. Yan po yung tinatawag natin na kambal kamao. Kumbaga, kambal hagupit na mag-amang Marcos sa atin. Kung yung mag-inang Aquino, no, na meste sa atin, eto naman, dagdag. Kaya yung mga peste, yung mga pamilya na yan Talagang pag tayo hindi pa rin tayo nadala, ewan ko na lang. Okay. Alam nyo po na hindi lang po yung picture, no? Nakita ko na po yung video na yan. Yung video po na paglapit, pagka-announce po pala na si President Xi Jinping ang susunod na APEC host, binati po siya ng South Korea. Wala pang isang minuto, eto na si BBM, nakatulay na ron, bumati sa kanya. Nagulat nga sila Nagulat ang lahat. Kaya nung tinuloy-tuloy yung media, biglang pinalagiran na kagad si Xi Jinping ng mga bodyguard pagkatapos nung activity na yun. Parang, teka muna, tayo ng protocol nadali tayo ng protocol. Naiwan na po tayo, hindi lang po yan, tinignan din po natin, iwan din po tayo, no? Lahat po ng yung mga Southeast Asian neighbors po natin, may boom din po, no? May boom din po ng tourism. Ngayon po, nakakabawi-bawi na sila, siguro 90 to 80% na po ng yung iba nalagpasan na. Yung turistang pumupunta po, pumapasok sa kanilang bansa before pandemic, nakabawi na po. Lalo na po ang pinakamalakas talaga, Vietnam, no? Number 1 po sa Southeast Asia na tourism. Lumaki po bigla yung tourism. Kasi makikita nyo po yung Vietnam, talagang nag-invest po sila sa tourism. Nag-invest po sila na may dadayuhin ka. Nag-invest po sila na meron kang, mahirap po i-describe Yung sa atin po lahat natural. Mga dinadayo sa atin, Baguio City. Ganun pa rin po ang Baguio. Wala po, paliit
pasikip ng pasikip ang Baguio City, habang po sa ibang bansa, nakita nyo po yung Vietnam, bago lang po yun, yung dinadayo doon na Bana Hills. Nagtayo sila ng mga malalaking palasyo, kastilyo sa tuktok ng bundok. Walang mga nakatira po ron. Nagtayo sila sa mga bundok na yun, nagtayo po sila ng malalaking mga palasyo, mga ano para gawin nilang tourist destination, tapos naglagay sila ng cable car. Grabe. Sabi ko sa inyo, talagang nag-invest po sila hindi lang po sila yung promote lang ng promote. Hindi lang po sila yung natural. Kasi bundok yun eh. Nagtayo po sila doon ng mga French village sa taas, mga palasyo. Magiging tourist destination talaga yung lugar na yun. Yun po mga halimbawa. Sabi ko, ibang klase yung ginagawa nila para maka-attract ng tourist. So, iwan po tayo sa tourism. Bagsak po ang ating stock market. Taliwas po sa nagaganap sa mundo. Kaya ito po, talagang ipagpatawad nyo na po. Kinakailangan talaga natin. Nga na lang po talaga ang Pilipinas ngayon. Wala kang magawa hanggat yan yung leadership natin. Kung kaya pa ba natin magtiis, depende po, no? Kasi ang lalaki na po ng rally. Wala pong parang wala lang pakiramdam to, wala lang sa kanya. Wala lang po kay BBM yung mga rallying malalaki. Ha? Ito po. Alam po natin na may nakatakda. Hindi ko po alam no yung kung sa iglesia ay meron. Kasi meron daw dito nagpakilala kahapon na iglesia daw siya at nasabihan na sila. Pero alam nyo naman, pag merong ganyan, ang susi ko dyan, ang tinitignan ko para makumpirma yung mga mainstream media. Siyempre, babalita nila yan. Ang laking ano niyan, di ba? Balita. Okay. Correct. Totoo po yun. Mas maganda po yung natural tourist attraction natin. Yung Boracay. Wala naman silang mga beach na ganyan eh. Kaya lang po ang talo natin sa kanila sa airport pa lang eh. 'Di ba? Grabe po yung Hong Kong, grabe po 'yan, nagke-create talaga sila ng mga event para dayuhin sila. Oh.